Agree ho ba kayo dito mga kababayan? Yung pinapakalat ho ng mga DDS o top vloggers o top supporters ho, mga bossing. Agree ho po ba kayo, no? Ito nakita natin at na-vlog natin, no, na ang nagpasimula nito, ang walang kakwenta-kwentang tao, walang kakwenta-kwenta, ang walang kakwenta-kwentang tao, si Harry Roque mga bossing. 'Di ba nai-post niya ho ito mga kababayan na ang atin daw pong presidente ay mayroong malubhang karamdaman. Bakit daw ho? Kasi daw po gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at itinala daw po ng World Health Organization mga bossing na kapag ikaw daw po gumagamit meron ka daw pong sakit. Ang problema ho mga kababayan, wala pa po silang napatunayan. Ang problema po mga bossing, hanggang ngayon po yung mga pulburon video nilang inilabas ay pinagtatawanan pa din po ng sambayanang Pilipino. Ano ho? Oh. Tapos yung iba diyan kung ano-ano pinagsisisigaw kesyo daw po kailangan magpa hair follicle test or everything at chuchu ang jojologs nyo diyan. 'Di ho ba? Ang jojologs nyo diyan mga kababayan. Oh. Hair follicle test, ilang beses na kayong pinakataan, ilang beses na kayong tawag dito, ilang beses nang nagpa-testing ang ating pangulo bago pa lang ano yung yearly kailangan, no? Tapos wala naman kayong maipakitang katotohanan. Oh. Baka akala nyo uto-uto ang ating pangulo kagaya ng mga DDS nyo mga tagapanood. Sabi ni Baby Alicia, virtual doctor din pala si Roque. Oo nga. Di mo na alam kung ano pinag-iisip ng tao na yan no? Magulo na din ho ang isip niyan mga kababayan. Patong-patong po ang nasa utak niyan, ang pinag-iisip niyan, yung pogo, etc., etc., lahat na. Ang ending, mukhang babagsak sa oblo. O ano ba talaga ang pakay natin dito? Kaya Roque natin unang nakita na kailangan daw ho, mga kababayan, na ang ating vice-presidente ay tumayo na o humalili na sa ating Pangulo, no? Bilang acting president daw po, mga bossing. Ano yan? Patawa? Dahil ho daw, ang ating Pangulo ay wala daw ho sa matinong kaisipan ho. Akalain mo yan, ano? Pero yung mga pinagsasasabi ho ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, doon na lang sa AR de la Serna, kasama sa labas ng bansa. Ano ho? Mas pinili si AR de la Serna, no? Sa labas ng bansa para sa kanyang kasiguraduhan na hindi tumaas ang kanyang sugar. It's either turok ng insulin yan o oral ng insulin o kung anumang gamot yan. Mga kababayan. Nako, si Ma'am Kirk Lea nag-abala pa talaga. Makikisinghot lang naman po ako ng leeg. Ma'am Kirk Lea, salamat po. Sir Mark, pogi mo. Naku, salamat. Shout out sa galit sa mga nagpapakulay sa mga vloggers. Pakulay din kayo, wag mahiya. Simsima na. Bakit ba nauso kasi yung simsima na yan? Anyway, mga bossing, yun nga ang panawagan nila. Iupo daw po or tawag dito. Gawin daw pong acting, President si Inday Sara Duterte, mga kababayan, at ito pa ang malalaho. Ewan ko, baka magwala kayo dyan sa comment section pag narinig nyo tong sasabihin ko. No? Sabi nila, acting president daw po si Inday Sara Duterte at ibabalik naman daw po kay Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang posisyon kapag okay na, pag magaling na daw ho, mga kababayan. Sino daw po? Siyempre kapag ganyan, magiging acting president. May hahalili din kaya doon sa pagiging vice-presidente niya? Ang isinisigaw nila, mga bossing, Baste Duterte daw po. Nung nakita ko yun, naririnig ko doon sa mga vlogger, sabi ko, ayoko na lang sabihin dito, basta PI.
Yun yung nasabi ko, ano mga pinag-iisip nito? Ha? Baliktad po ang nakikita ng taong bayan. Sabi niyang anak ng Mindanao, hypothesis or theory ng One Piece ba ito, Kuya Mark? Hindi ko alam sa kanila. Baliktad ho ang nakikita ng taong bayan. Mga boss, eto ho, may papasok, may reklamo, may malapit na, no? May malapit na na ipapa-impeach daw po, mga bossing. At take note, doon sa mga pa-EDSA-EDSA nila, mga kababayan, yung mga sinasabi nila, mga bossing, na EDSA, yari ka na! Bongbong Marcos Jr. Yari ka na, bangag! Pag nakita nyo ho, mga kababayan, yung litrato ho nila, doon sa EDSA, na sinasabi nilang sandali nga, Makati kasi lalamunan ako, na sinasabi nila na magpapatalsik ho sa ating presidente, anak ng tinapa. Sasampu ho, mga kababayan. Sasampu ho, mga kababayan, yung pumunta, yung pumupunta. Sabi nga nila natuloy pala yung EDSA-EDSA nila. Akala daw ho nila, mga bossing, nag-picture taking lang. Di ba, Ma'am Maritel T? Sabi ni Ma'am Maritel T, ayos! Ayos yun Nahihiram ba ang pagka-presidente? Mag-ilusyon na lang kayo, mga DDS at Harimaw. Magulo na ho ang utak nitong mga ito, mga kababayan. Hindi na ho nila alam kung saan nila ipagtatanggol, kung ano pa ang sasabihin nila, kung paano pa nila maibabalik ang tiwala ng sambayan ng Pilipino. Sa mga Duterte. Lalo po mga kababayan, lalo po. Palakpakan ho natin si Ma'am Course Salcedo Channel, nandyan na ho. Lalo po, mga kababayan, nakikita ng sambayan ng Pilipino kung paano po mismong mga supporter na nila, mismong mga vloggers na po nila, o top vloggers, nag-aaway-away na ho. Nag-aaway-away na ho, mga kababayan. Siguro kapag ka nagpang-abot to, kagaya din ni Inday Sara Duterte to, no? Na, nanjojombag, nananapak. O siguro ho, kagaya ni Banat Bay, mga kababayan. Kagaya ni Banat Bay, siguro si Banat Bay ho, kagaya po ni Baste Duterte, na pangarap makasampal ng general ho, mga bossing. Sampalan, nung pinatulan ho, nagsalita ho si General Torre. Wala na po. Hindi na ho nagsalita, hindi na ho nag-remess back si Baste.